Matapos bakbakan ng Ginebra, ibinulgar ni Coach Jong Wichico ang iniindang injury ni Robert Bolick habang nasa kainitan ng laban. Nang hinayang naman si Scottie Thompson sa pagkatalong nalasap sa mga kamay ng NLEX. Sa huli, sinabi nitong magmumove on sila para harapin ang susunod na kalaban sa Pampanga. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kumamada ng double digit ang 4 na player ng Barangay Ginebra. Subalit hindi ito naging sapat para makuha nila ang tagumpay nang padapain sila ng NLEX sa score na 89-86. Sa laban ay may iniindang injury si Robert Bolick pero hindi rin ito naging hadlang para hindi niya sagasaan ang Ginebra at angkinin ng kanyang grupo ang panalo. Tanong, gaano kalala ang injury ni Robert Bolick? Tutukan po natin ang mga sinabi ni Coach Jong Wichico sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Si Berto, competitor yan. Nung isang araw nagpicture sa akin. Sabi ko hindi ko alam na ganun kagrabe yung injury niya. But he played through it. He is really a competitor. Parang partida pa yun ha. May iniindang injury si Robert Bolick pero nanalo yung NLEX sa Barangay Ginebra. Kahit humabol pa sila doon, yung Barangay Ginebra, hindi na rin nila kinaya sa dulo. Nalaglag tuloy ang Gene King sa kartadang 2-2. Halos pareho na sila ngayon ng kapalaran ng tropang Giga. Hindi nakatulong ang matagal na pahinga matapos ang best of 7 showdown nilang dalawa. Anyway, si Robert Bolick may injury sa hita na mamagaraw ayon sa report. Pero yung kinamada niya, sobra-sobra para sa isang injured player na katulad niya. Kumada siya ng 28 points, 8 sa first half at 20 sa second half. Kakaiba, hindi ba? Siyempre, hindi niya kinaya mag-isa yun. Andyan din yung mga kasama niya na nagtala din ng double-digit na performance. Pero iba yung pinakita niyang hustle hanggang dulo, lalo na nung naghabol yung Barangay Ginebra. Yung 2 free throw niya na naipasok niya, yun talaga yung nagselyo sa panalo nila ng NLEX habang nagmintis naman si Scottie Thompson sa kanyang tres para itablasan yung laban. Kung tutusin, nakalamang pa yung Ginebra, di ba? Pero kinapos pa rin talaga sa dulo eh. Katulad ni Robert Bolick, malaki rin ang kinamada ni Scottie Thompson para sa Barangay Ginebra. Sa kasamaang palad, hindi kinayang buhatin ang kanyang 20 puntos ang popular na kupunan. Tanong, ano ang naging reaksyon ni Scottie Thompson sa pagkatalo nila sa grupo ng NLEX na huling binutata ang TNT tropang 5G bago sagasaan ng Blackwater? Tutukan natin mga sinabi ni Scottie sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Walang excuse yun para sa amin. Kailangan pa namin magsipag sa practice. Hindi maganda ang laro namin eh. Sila ang ganda ng inilaro nila sa opensa at depensa. Tingin ko sila yung number 1 sa defense. So credit sa NLEX and of course sa coaching staff nila para sa paghahanda nila laban sa amin. Wala talagang excuse doon. Talo is talo kahit ano pang sabihin. At totoo yung sinabi ni Scottie ha. Mas naging maganda ang inilaro ng NLEX kahit nakahabol pa ang Ginebra sa tambak na 17 points. Kahit muntik pa silang nanalo yung Gene Kings, di ba? Hindi kasi kumalas ang grupo ni Robert Bolick sa dulo ng laban eh. Karamihan naman nakikita natin ha. Once na nakalamang ang opposing team, masisira na loob ng grupo, di ba? Pero hindi ganun yung nangyari. Sabay kung sabay ang ginawa ng NLEX hanggang dulo ng laban. Pero andun din siyempre yung spirit ng Barangay Ginebra. Like si Holt, meron siyang 21 points. Si Malonzo, meron siyang 11. Si Abarientos, 11 din yung kinamada niya. Si Troy, merong 8 puntos. So ayun na nga, tuto na sila ngayon. Parang hirap na hirap talaga silang bumangon matapos ang best of 7 sa Commissioner's Cup nila ng TNT. Tapos, mas tumataas na rin ang competition ngayon ha. Habang tumatagal, mas nagiging mahirap. Hindi lang sa Barangay Ginebra, in fairness naman, di ba? Kahit sa ang team yan, ganun din. Hirap din silang makakuha ng panalo. Digdigan na kasi sa dulo eh. Yung SMB, hirap sila. Rain or Shine, hirap din sila. Meralco, and of course yung TNT, hirap na hirap po yan. Mas nangunguna ngayon ang grupo ni Coach Chito na Magnolia. 5-0 na sila ngayon eh. Ganun din ang kaso ng Converge. Meron na silang kartadang 4-2. Sa huling pahayag ni Scottie Thompson sa media, inaamin nito na mababa ang moral nila bunga ng pagkatalo. Subalit ayon pa rin sa kanya, mahaba pa ang komperensya. Kaya may panahon pa para bumawi. Sa kanyang pangwakas, inamin nito na kailangan nilang mag-move on para maganda sa susunod na kalaban. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Scottie sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Sayang, yan lang yung masasabi ko. Para sa amin, walang excuse tulad ng sinabi ko. Siyempre, shoulders down kasi talo kami. Pero mahaba pa yung conference at may panahon pa kami para makabawi. Tingnan natin. Sa ngayon, move on. Tapos, maganda sa susunod na laban, lalo na at out of town yung laban. Move on and prepare. Tama naman yun, di ba? Ang problema, kalaban nila sa out of town ng inspiradong Converge na may kartadang 4-2 sa ngayon. Ibig sabihin, challenge na naman to sa Barangay Ginebra. Since mababa ang moral nila sa pagkatalo sa NLEX na aminado si Scottie Thompson, tingin natin, medyo mahirap na task ito para sa kanila ngayon. Andyan po kasi yung twin tower ng Converge na sila Justin Arana at Justin Baltasar. Yung mga numbers nila combined, halos 32 points kaagad. Ganon din sa aspeto ng rebound.
double digit din ang kinakamada nila. Kung pagsasamahin natin ang rebound nilang dalawa, halos 23 na po yun. Kaya siguro kakailanganin na lang ng dalawa yung suportang ibibigay ng kapwa nila players sa Converge. Suma total, wag nating palalampasin ang bakbakan ng Ginebra at Converge. Acid test po kasi ito sa grupo ni Scotty kung paano sila babangon mula sa isang nakapanghihinayang na pagkatalo. Sayang kasi halos abot kamay na nila yung panalo pero hindi nila nakuha dahil sa pinakitang bangis ng NLEX. So kita-kits sa San Fernando, Pampanga ngayong Sabado 7:30 PM po yan. Diyan gaganapin ang bakbakan ng Ginebra at Converge. So guys, maraming salamat.